Okay, so samahan niyo ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Buksan natin mga Bibles sa Matthew chapter 10 and then John 21. Dito sa Matthew chapter 10, basahin lang natin ang verse 24 at 25. Okay, sabi rito, a disciple is not, sa verse 24, no? A disciple is not above his teacher, nor a servant above his master. It is enough for a disciple that he be like his teacher, and a servant like his master. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more will they call those of his household? And then sa John 21 verse 18, isang talata lang dito, sabi rito sa verse 18, most assuredly I say to you, when you were younger, you girded yourself and walked where you wished. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will gird you and carry you where you do not wish. Praise the Lord. Palain ng Diyos sa kanyang mga salita. So ang ating paksa ngayon ay the stages of a disciple's growth. The stages of a disciple's growth. So meron tayong ilang bagay na gustong i-discuss ngayon para sa ating discipleship, at mahalaga na maging familiar ang lahat sa atin dahil gagamitin natin ito mula ngayon para ma-guides ng maayos ang mga mananampalataya, na tayo ay hindi basta-basta nagsisimba lang, kundi tayo ay mayroong objective, at yun ay ang ating paglagong spiritual. So pag sinabi nating disciple, ang ibig sabihin niyan is a follower of Christ. Ang isang alagad ay may tatlong pangunahing trabaho: matuto, sumunod, at magdala ng iba pang alagad. To learn from the master, to follow the ways of the master, and to bring more disciples to the master. Okay, so ito ang tatlong mahalagang trabaho ng isang alagad. Sa Matthew 28 yan, mababasa natin kung saan ang Panginoon nagbigay ng kanyang Great Commission sa iglesia. Sabi ng Panginoon sa verse 18, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. So dito ay binigay ng Panginoon ang kanyang Great Commission sa mga kalalakihan o sa mga disciples niya. Ang pangunahing kausap dito ni Jesus ay ang 12 o 11 na lamang, sapagkat nabawas si Judas Iscariot. Pero dito sa Matthew 28 ay maraming kausap ang Panginoon. Kung titingnan nyo ang context ng Matthew 28, ay maraming mga disciples ang naipon sa eksena dito, na kung kailan ibinigay ng Panginoon ang Great Commission ayon sa account ni Matthew. So ang commission na ito hindi para sa mga apostol lamang. Ito ay para sa lahat ng mga disciples, followers ni Jesus. At gaya ng instruction ng Panginoon, ang mga alagad ay inutusan niyang gawing alagad ang mga bansa. So in short, they are to make disciples. Sila ay gagawa ng mga alagad, magpuproduce ng mga alagad. Ginawa silang disciple ni Jesus, ngayon sila naman ay merong instruction na gawing alagad ang mga bansa, gawing follower ng Panginoong Hesus.
So ang evangelism, ang pangangaral ng ebanghelyo ay may layuning gawing disciples ni Jesus ang mga tao na kapag nag-respond sa gospel, sila ay babautismuhan ayon sa sabi ng Panginoon sa verse 19 at tuturuan na i-observe o i-practice ang lahat ng mga iniutos ng Panginoon sa mga apostles. So makikita natin na naroon ang pagtuturo, naroon ang pagkatuto, nandoon ang pagsunod, at naroon ang pag-produce ng more disciples. So, ulitin ko lang ilang mga bagay na sinabi ko na sa church. Ang pagiging disciple ang pagiging disciple ay hindi na nalulubos sa buhay natin hangga't hindi natin na-accomplish ang tatlong bagay na yan. At ang pagiging alagad ng Panginoon ay hindi natatapos sa isang sabihin natin sa isang series of Bible studies or series of lectures or seminars, conference, na kapag natapos mo ang isang set na yan, meron kang certificate at ikaw ay disciple na. Ang pagiging alagad ay buhay ito ng isang mananampalataya. It is a lifetime practice. It is a lifetime endeavor na tayo ay maging tagasunod, tagapakinig at tagapag-produce ng mga disciple ng Panginoon. At ang cycle ay magpapatuloy mula kay Jesus hanggang sa mga disciple niya at sa mga naging disciple nila hanggang sa ating panahon, hanggang sa kahuli-hulihang mananampalataya. So, napakahalaga ng instruction na ito at makikita natin sa ating pag-aaral ngayon na ang paglago ng isang alagad ay mahalaga. Ang paglago ay kailangan para sa isang mananampalataya. Dito sa John 21 verse 18 na ating teksto, makikita natin na binigyan ni Jesus ng distinction ang pagiging bata at pagiging matanda ng isang alagad. Actually, ang kausap ni Jesus sa John 21:18 ay si Peter, si Simon Peter. At sa bandang taas ay tinanong niya si Peter, sabi niya, Simon, do you love me? At sabi ni Peter, yes Lord, I love you. Feed my sheep. 3 times na ito yung tinanong ng Panginoon, hanggang sa pangatlo ay parang nairita si Simon sa tanong ng Panginoon na paulit-ulit. At sa kahuli-hulihan ay sinabi ng Panginoon ito, assuredly I say to you, when you were younger, you girded yourself and walked where you wished. Nung ikay bata pa, binibigkisan mo ang iyong sarili at lumalakad kung saan mo ibigin. So yun daw ang pagiging bata. But when you are old, you will stretch out your hand and another will gird you and carry you where you do not wish. So dito natin makikita na ina-expect ng Panginoon na ang kanyang mga disciple ay mag-mature, tumanda. Hindi sa edad, kundi tumanda sa karanasan, sa pagiging alagad. At ang pagiging alagad ng Panginoon ay merong kalagayang bata at kalagayang matanda. At ang kalagayang matanda ay kakaiba sapagkat hindi katulad ng bata, ang isang magulang na alagad ay hindi na lumalakad sa kagustuhan niya sa kanyang sarili, kundi siya ay sumusunod sa kung saan siya akayin ng iba. So in other words, ang kanyang pagkilos ay hindi dahil sa sariling kagustuhan, kundi dahil sa meron siyang ginaganap. Meron siyang pinapahalagahan na higit kaysa sa kanyang sariling kagustuhan. So growth is a must para sa isang disciple. And I want to say that growth is possible. Posible ang paglago, mga kapatid. Maring isipin natin, paano natin malalaman na ang isang Kristiyano ay malago na? There is a way para makita natin ito. But first, kailangan ma-establish na ang paglago ay posible. Sapagkat hindi tayo kung sa natural na buhay
ay nakikita natin ang paglago at na-appreciate natin ang paglago ng isang tao, ng isang individual, how much more sa ating spiritual life. Merong buhay na nasa atin, and that's the life of Jesus Christ. And where there is life, there is growth. Kung saan may buhay, merong paglago. Tandaan natin yan. And then, growth is intentional. Ang paglago ay dapat intentional. Ibig sabihin, sinasadya. Hindi ibig sabihin na bahala na kung ako'y lalago o hindi. Ang paglago ay dapat ginugusto natin. Okay? Sinasadya, ginugusto, dinidesire natin ang paglago. Sabi ng Apostol Pedro, ang mga talatang ito ibabalikan ko rin mamaya, pero sabi rito sa 2 Peter verse 3, chapter 3, 17 and 18, sabi niya rito, "You therefore, beloved, since you know this beforehand, beware lest you also fall from your own steadfastness, being led away with the error of the wicked." Mag-ingat kayo na kayo mahulog sa inyong katatagan. So, sabihin nyo, kayo established na, pero huwag kayo maging kampante. Kasi pwede pa rin kayo mabuwal dyan. Mag-ingat kayo. Sabi rito, so, anong paraan para mag-ingat? Sabi sa verse 18, "But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ." Grow. So dito ay binibigyan ni Peter ng instruction, mga believers. Lumago kayo. Lumago kayo sa biyaya, lumago kayo sa kaalaman o pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas. I wonder, mga kapatid, kung sino sa atin, gaano karami sa atin ang dinidesire na lumago sa pagkaalam o pagkakilala sa ating Panginoon Hesus. Minsan tayo nasisiyahan na meron na tayong alam. Katulad ng mga estudyante sa eskwelahan, elementary, high school, minsan hanggang college, kapag may nasagap silang bagong impormasyon at bagong kaalaman, and then nasisiyahan na sila sa bagay na yon, tumitigil sila sa pag-aaral. Hindi tayo dapat tumitigil sa pag-aaral, mga kapatid. Kahit ang mga mananampalataya, kahit ang mga pastor, hindi tumitigil sa pag-aaral. Ano ang aming ipapangaral kung kami titigil sa pag-aaral? Babalik-balikan na lang natin ang mga luma at wala tayong maririnig ng mga bago at mga sariwang mga pag-aaral, o kaya naman ay hindi natin marireview at mababalikan at may establish ang mga dati nang ipinangaral. Kahit ang mga dati nang ipinangaral ng mga preachers ay kailangan nilang reviewin at pag-aralan. At kung ang mga manggagawa lang ang nag-aaral, then wala nang ibang lalago. Kasi ang paglago, ang pag-aaral ay connected sa ating paglago. So mahalaga ang paglago sa kaalaman o pagkakilala sa ating Panginoon. So growth must be intentional. So paano natin yan sinusukat? Paano natin yan sinusukat? Sa natural na buhay, ay meron tayong paraan para sukatin or sabihin natin i-identify kung nasa ang stage ng buhay ang bawat individual. Alam natin kapag ang isang buhay ay sabihin na nating baby or infant. Alam niyo, marami namang stages sa buhay natin, di ba? Merong infant, merong toddler, merong, ano kasunod ng toddler? Meron tinatawag na tweener. In between. I don't know kung na-encounter niyo na yan, pero lately ay naririnig ko yung term na yan, na in between. Tweeners. And then merong adolescent. At ang adolescent ay merong teenager. So apparently, ang adolescent at teenager parang binibigyan pa rin ng distinction na magkaibang stage ng buhay. Parang ang adolescent ay hindi na bata pero hindi pa rin matanda. Parang ganoon. And then we have teenager, and then young adults, and then we have adults, and then senior. So, nasasabi natin ang mga tao ay nasa iba't ibang stages ng buhay nila. Alam natin, identify natin kapag sila ay
teenager, pag sila ay young adult, kapag sila ay senior na, there are ways to measure or to identify kung nasa ang stage ng buhay ang tao. So why not pagdating sa ating spiritual life? Naniniwala ko na mayroong sukatan, may paraan para masukat ang spiritual life ng mga mananampalataya, ng bawat isa sa atin. Of course, pagdating sa ating spiritual life, we don't measure our growth by age. Yung bang natural na edad. Kahit man sa natural na buhay, sometimes may mga taong supposedly ay adult na physically, pero intellectually ay immature pa, di ba? Intellectually ay bata pa. And so, sabihin na natin na doon nagkakaroon ng problema na hindi natin alam kung saan natin ilalagay yung tao dahil supposed to be siya ay adult na, pero isip bata, emotionally ay bata pa siya or otherwise. Sa ating spiritual life, naniniwala ko ganun din. At ang bilang ng taon sa paglilingkod sa Diyos ay hindi ito ang tamang sukatan, kundi may mga tamang paraan para sukatin ang ating spiritual life. Tingnan natin sandali ang ilang mga talata. At sa 1 Corinthians chapter 3, okay, so meron tayong tatawaging measuring sticks. Okay. Pero basahin natin sandali ang 1 Corinthians 3. Sabi nito sa verse 1 and 2. And I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, but as to carnal, as to babes in Christ. I fed you with milk and not with solid food, for until now you were not able to receive it, and even now you are still not able. So dito may binanggit si Pablo na dalawang stage ng Christian life, yung pagiging carnal at spiritual. So inaddress niya mga believers sa Corinto, sabi niya, hindi ko kayo makausap na gaya ng spiritual. Pag sinabing spiritual, ang ibig sabihin ni Pablo ay mature, spiritually mature. Kundi gaya ng carnal or salaman. Hindi ibig sabihin na mga kausap niya ay mga unbeliever. Sila ay mga believer na, and assuming na sila ay mga baptized at sila ay born again na mga believer, datapwat ang kanilang pamumuhay, ang kanilang pagkilos, ang kanilang practices, they act like unbelievers. Kaya ang description ni Paul sa kanila ay carnal, salaman. Even as to babes in Christ. So yung tinatawag niya mga carnal ay mga sanggol kay Kristo. Kaya sabi niya, I fed you with milk and not with solid food. So na-identify ni Paul ang kalagayan ng mga Corinthian believers. Hindi ko kayo mapakain ng solid food. Ang pwede ko lang ipakain sa inyo ay gatas. Ibig sabihin, soft food. Gatas sapagkat ito yung naaangkop sa mga sanggol. Okay? So, in other words, nakita ni Apostol Pablo na kung pipilitin niyang turuan ng malalalim na bagay ang Corinthian believers, at that time, masasayang. Mababaliwala sapagkat hindi nila madadigest, hindi nila ma-appreciate. Pero kapag turuan niya ng mga soft na mga pagtuturo, ng mga pasimulang mga aral, na-appreciate ng mga believers. Napapakinabangan nila. So ibig sabihin, nakita ni Pablo na nasa isang specific stage ng spiritual life, ng buhay Kristiyano, ang mga mananampalataya. So dito ay makikita natin na ang sukatan ni Pablo ng pagiging spiritual at pagiging carnal, ang isa sa kaniyang mga naging sukatan ay ang kakayanang mag-digest ng mga salita ng Diyos. Kakayanang matuto
ng mga tumanggap ng mga aral. Kapag hindi nila kaya ang mga aral na mabibigat, then wala pa sila sa sabihin nating adult stage ng kanilang spiritual life. So merong paraan para masukat. Kaya naniniwala ko na ang pwede nating gamitin ang tatlong measuring sticks na tatawagin natin para ma-identify natin ang spiritual stage, ang stage ng spiritual life ng bawat isa sa atin. Ano ang tatlong measuring sticks natin? Knowledge, behavior, and habits and skills. Knowledge in the Word of God. Ano na ang ating mga natutunan? Kaya ba nating mag-study ng malalalim na mga aral o tayo ay mas na kontento sa mga mabababaw na mga aral? So yan ay isang sukatan, knowledge. Lumalago ba ang ating kaalaman o naiiwan tayo sa baba? And then behavior. Behavior has something to do with our character. Ang ating mga pag-uugali, nag-i-improve ba ang ating character? Nag-i-improve ba ang ating behavior? Kung tayo noon ay magulo, how about today? Kung tayo noon ay mainitin ang ulo, how about now? Diba? Paglipas ng mga panahon, may improvements ba ang ating behaviors? And number 3, habits and skills. Ano ba yung habits and skills? Ang habits ay yung bang mga practices na na-establish natin gawin. Nakakasanayan natin gawin. Nagiging part ng ating buhay. Ano ang mga habits na ating na-develop? Meron ba tayong na-develop na spiritual habits in the first place? Pangalawa, nag-i-improve ba, nade-develop ba ang ating mga habits and skills? Tingnan nyo lang ang isang simpleng illustration, mga kapatid, na napapansin nyo, of course, ang mga bata, hindi binibigyan ng lisensya para magmaneho. Sapagkat yung kanilang kakayanan para mag-handle ng malaking sasakyan ay simply wala pa sa kanila. Di ba? Pero ang mga bata ay may paraan para ma-develop ang mga skills na pwede nilang magamit sa pagmamaneho pagdating ng kanilang adult life. Nagsisimula silang humawak ng toy car, dinadrive nila ang toy car, and then later on, kaya nilang sumakay sa 3 gulong na bisikleta, and then later on, ay kaya na nilang mag-balance sa 2 gulong. So, makikita natin ang pag-progress. And then, nag-aaral silang sumakay at maglaro ng mga roller skates. Diba? Medyo mahirap din ang balance niyan. At iba pang mga laruan. Hanggang sa dumating ang time na sila ay pwede nang i-train at capable nang mag-drive ng mga malalaking vehicles. So, makikita natin na ang skills ay nag-i-improve, nade-develop. Merong skills na appropriate lang sa bata at may skills na appropriate lang sa mga adults. So ang paglago natin sa ating spiritual life can be measured by the habits and skills that we are capable of doing. Okay? Of course, ang pangangaral, pagtuturo ng salita ng Diyos, ay isang, isang advanced skill na hindi pwedeng gawin ng mga bagong mananampalataya, especially in connection sa limitasyon nila ng kaalaman sa Word of God. But there are skills and habits na dapat ay nadidevelop sa mga young disciples, sa mga batang mga disipulo. Ano ang mga habits and skills na dapat ay nadidevelop sa mga batang Kristiyano? At paano ito magagamit kapag sila ay nasa adult stage na? We find out, makikita natin na ang ating mga basic na mga Christian habits, kapag ito'y pinabayaan natin, there comes a time na
Pag tayo ay supposed to be nagtuturo na, naglilid na, nag-handle na ng gawain, we find out na manghihinayang tayo at sasabihin natin, sayang, sana noon pinag-igi ko yung mga basic skills. Because later on, kakailanganin niyo yan. At kapag hindi niyo yan sinanay, then mayroong limitasyon ang paggamit ng Diyos sa buhay ninyo. Okay, so sabi ng 2 Peter sabi ng 1 Peter chapter 2, gusto ko lang establish muna ang principles na ito by reading references mula sa mga apostles. Sabi dito sa 1 Peter 2 verse 1 hanggang verse 3, therefore laying aside all malice, all deceit, all hypocrisy, envy, and all evil speaking, as newborn babes, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. If indeed you have tasted that the Lord is gracious. So yung verse 1 ay nagpapakita ng old life. Malice, deceit, hypocrisy, envy, evil speaking. So yan yung ating old life. Yan yung character ng mga natin bago tayo naging Kristiyano. Ngayon, as newborn babes, so ang ina-address niya ay mga bagong mananampalataya, mga bagong anak sa kingdom of God. Nasain ninyo ang dalisay na salita, na gatas ng salita. Desire the pure milk of the word. Okay? So ibig sabihin, kayo ay mga bagong anak sa kaharian ng Diyos. Kayo ay mga sanggol sa pananampalataya. This is what you need. The milk of the word. Ang gatas ng salita. Ang mga pangunahing aral sa ating pananampalatayang tinatayuan. Ang mga basics ng ating Christian faith. Ito ang inyong i-desire. Dito kayo matuto at lumago. Dito kayo magpakabusog. That you may grow. Mapapansin natin mga kapatid na hindi ibig sabihin na ikaw ay nag-aaral lang ng mga basics ng Christian life ay hindi ka lalago. Ito ay pasimula ng iyong paglago. Hindi lang lumalago ang infant o ang baby Christian kapag hindi niya iniintindi ang mga aral na kanyang dapat ay natututunan. Kaya kapag tayo nagkaroon ng assessment, makikita natin na yung may mga brothers na dapat ay pwede na iniisip natin na pwede na magamit sa ministry, pero pagdating sa mga kaalaman, sa mga foundations ng ating Christian faith, marami pang miss. And so kailangan nating balikan muna yung mga bagay na yun. Kasi hindi tayo ma-equip, hindi tayo magiging prepared for greater work kung hindi tayo na-establish muna sa umpisa. mahirap magtayo, maglagay ng second floor sa isang building na hindi na ihanda ang ground floor at ang foundation. Kahit gaano kaganda at gaano ka-solid ang second floor, pag ang ground floor ay hindi solid, sayang, magigiba yan. So the more we grow up, the more we go out higher, kailangan lalong maging matibay ang ating foundation. Okay? So, ang pure milk of the word ay magagamit din sa paglago. And then, yung 2 Peter 3 kanina, verse 18, grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. So, itong mga verses na ito ay nagpapakita na ang mga disciples ay dapat lumago sa kaalaman. Disciples must grow in knowledge. And then there is Ephesians chapter 4. Sabi sa verse 14, from verse 14 tayo, sabi rito that we should no longer be children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men in the cunning craftiness of deceitful plotting.
So, kailangan daw tayong lumago. Sa bandang taas niyan, ipinakita diyan na dapat ang iglesia ay makaabot sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos upang hindi na manatiling bata. Kita ninyo? So, ang church hindi pwedeng manatiling bata. At ang church ay mananatiling bata kung ang mga members ay mananatiling bata. The church is only as strong as its members. Kapag spiritual ang members ng isang church, then ang church ay spiritual. Kapag childish ang members ng church, then ang church ay childish din naman. Sapagkat tayo ang church. So we should no longer be children. Ano bang palatandaan ng mga bata? Natatangay daw, paroot parito, at nadadala ng mga hangin ng aral. So ibig sabihin, para hindi ka madala ng hangin ng mga aral, i-establish mo ang iyong kaalaman. I-establish mo ang iyong kaisipan at ang iyong puso sa pagkakilala sa tamang aral. Sapagkat pwede yang mangyari. At sabi sa verse 15, but speaking the truth in love may grow up in all things into Him who is the head, Christ. Sa pagsasalita ng katotohanan sa pag-ibig, ang katawan ay lalago patungo kay Kristo. So we draw closer to Christ as we grow. Isipin natin dito sa ganitong paraan, mga kapatid, ng isang paraan para mapalapit lalo sa Panginoon is by growing in the knowledge of Him. Sa pamagitan ng paglago sa pagkakilala sa Kanya. The more we know about Christ, the more we know of Christ, the closer we are to Him. So, disciples must grow in knowledge. Second, disciples must grow in behavior. Yun na rin, babalikan ko na lang yung 1 Corinthians 3, yung pagiging carnal ay dapat makahulagpos tayo sa pagiging carnal at makaabot sa pagiging spiritual. Makikita natin kung ang 1 Corinthians 3, no? Puntahan ko na lang yung verse 3. Sabi rito, for you are still carnal, where there are envy, strife, divisions among you, are you not carnal and behaving like mere men? Ibig sabihin mere men, or ibig sabihin natural men, ordinary men. Kapag meron daw kaguluhan, pag-aalitan, pagkakabahabahagi sa inyong kalagitnaan, hindi ba't kayo ay mga nasa laman at nag-uugaling tao? Behaving like men. So that's behavior. So ang spirituality ay nasusukat sa pamagitan ng ating mga behaviors. Knowledge and then behaviors. And then number 3, disciples must develop habits and skills. Habits and skills. Puntahan natin ang Hebrews chapter 5. Sabi rito, Hebrews 5 verse 13, for everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. But solid food belongs to those who are of full age. That is, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. So, ang pag-discern ng mabuti at masama, ang pagkilala ng mabuti at masama, ay mahalagang skill. It is a spiritual gift. It is a spiritual ability na ma-discern ang masama at mabuti. At it can be learned. Pwede itong matutunan, mapag-aralan. Sa paanong paraan? Just by reading, by studying the Word of God. Katulad din yan ng pag-aaral mo. Kung halimbawa, paano malalaman natin ang isang matabang lupa at ang isang payat na lupa? Of course, naturally, hindi natin alam.
Pero pag may nakausap kang agriculturist, pag tiningnan niya ang lupa at hinawakan, kaya niyang sabihin, oh, mataba ang lupa na ito. Kaya niyang sabihin, ay, payat ang lupa na ito. Paano niya nalaman? Pinag-aralan niya. Diba? Pinag-aralan niya. Binasa niya. Bago siya dumating sa lupa mo, doon sa eskwelahan, ay kanyang isinubsob ang kanyang mukha sa pagbabasa, and then sa laboratorio, and then sa mga field experiments nila, nag-compare sila ng mataba at payat na lupa. So it's by careful study. It is the same thing. Ang pag-discern ng mabuti at masama ay hindi natin matututunan kung wala tayong pinag-aaralan at kinukumpara. And we have the scripture to do that. The Bible is with us para matutunan nating ma-discern ang mabuti at masama. By reading, by comparing, and then by applying sa ating practical na buhay, then we learn. We grow in this spiritual ability. It is a skill. Okay? Napakahalaga ng discerning, mga kapatid. Ang pag-discern ng mabuti at masama ay bagay na kailangan nating i-practice every day. Sa mga taong dumarating sa buhay natin, sa mga trabahong nabubuksan sa ating harapan, mga opportunities, sa mga material blessing na dumarating sa ating buhay, we should be able to discern good and evil. Sa mga favors na ating natatanggap sa mga tao, sa mga decisions na ating ginagawa, we should be able to discern between good and evil. Sapagkat hindi apparent ang isang bagay kapag ang ating basihan, ang ating mga pagpapasya ay damdamin natin o kaisipan natin, it is easy to make decisions based on our feelings, based on our intellect. Pero whether it is right or wrong or good and evil, it takes the Word of God. It takes knowledge in the Word of God para ma-discern natin ang masama at mabuti. Now, 2 Timothy chapter 2, sabi sa verse 15, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Pagsikapan mo raw na iyong iharap ang iyong sarili na katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi katanggap-tanggap para sa kaligtasan. Ang pinag-usapan dito ay katanggap-tanggap ang iyong paglilingkod. Ang iyong paglilingkod ay nakalulugod sa Kanya. That's the point. Paano paraan? Pagsikapan mo yan. Anong klaseng paglilingkod? Isang manggagawa na walang ikinakahiya. Sabi rito, rightly dividing the word of good, the word of truth. Ibig sabihin, hinihimay mo, pinag-aaralan mo, at ina-apply mo, pinapractice mo, itinuturo mo ng tama ang salita ng katotohanan. So, to be able to do that, it takes practice. And there's nothing wrong with practice. Kung gusto niyong maging capable ng mga worker sa pagpipray, sa gawain ng Panginoon, you practice. Gawin ninyong practice ang inyong pananalangin sa inyong bahay bago matulog, pagising sa umaga, o kung meron kayong mga devotional, pag-aralan ninyo kung paanong manalangin. Pag-aralan ninyo ano yung mga tamang salita, ano yung mga tamang mga terminologies, tamang mga phrase na pwedeng gamitin sa pananalangin. And then you practice it hanggang sa yan ay maging bahagi ng inyong habits. And then pag kayo ay tumayo, mag-lead sa gawain at mag-pray, then you know what to do. So napakaganda ng bagay na yan. 1 Timothy chapter 4. Itong part na to ay napakaganda, lalo na sa mga naglilingkod sa Panginoon sa atin ngayon. Sabi rito sa 1 Timothy 4, simulan natin sa verse 12. Let no one despise your youth,
but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. So yan ay napakagandang exhortation o admonition ni Pablo para sa mga young ministers, mga young workers natin. Hindi natin dapat hayaang baliwalain ng mga tao ang ating pagiging musmus pa o pagiging bata pa by age. Kahit tayo mga bata pa by age, probably teenager or early 20s, pwede tayong magamit ng Diyos effectively. But it takes practice. It takes exercise. That is why sa bandang taas ng verse 12 na yan, binigyan ni Paul ng comparison ang exercising towards godliness at exercising na physical. Kapag puro physical exercises lang ang iyong ginagawa, syempre magiging magaling ka rin sa mga physical activities. Pero sabi ni Paul, exercising towards godliness is most profitable. Hindi lang sa buhay na ito, kundi hanggang sa buhay na darating. Kaya sabi niya, exercise yourself toward godliness. So it takes exercise para maging capable tayo na maging worker at ang ating kabataan ay hindi makita ng mga tao kundi ang exampleship na kaya nating i-deliver. Sabi rito, in word, in conduct, salita of course, sa pananalita, sa pag-uugali, sa pag-ibig, sa espiritu, sa pananampalataya at sa kalinisan. So yun ang mga areas ng kabuhay na dapat bantayan natin, mga servants of God. At sabi sa verse 13, till I come, give attention to reading, to exhortation, to doctrine. Till I come, hanggang sa ako'y pumarian. Sabi ni Pablo, wala pa ako, pero sinusulatan kita, Timoteo, na magsanay ka sa tatlong bahagi na ito. Sa pagbabasa ng salita ng Diyos, magsanay ka sa exhortation. Exhortation is actually preaching. And then sa aral, sa pagtuturo. So, ang tatlong bagay na ito ay connected. Ito is especially connected sa ministry ni Timothy being a worker, a minister sa panahon na yon. At sabi sa 14, do not neglect the gift that is in you, which was given to you by prophecy with the laying on of the hands of the eldership. So, huwag mo raw pabayaan yun. Pahalagahan mo. Apparently, si Timothy ay mayroong prophecy over his life na may kinalaman sa ministry niya at sa kaloob na gagamitin ng Diyos sa kanyang buhay. Verse 15, meditate on these things. Meditate. Ano yung mga things na yon? Yung gifts na inihula sa kanya, yung reading, yung exhortation, yung doctrine, yung exampleship as a young worker. Meditate on these things. Ang salitang meditate dyan ay hindi yung iniisip lang niya yung mga bagay na yon. And I believe yun ay may kinalaman sa kung pag-aaral kung paano niyang i-improve ang kanyang buhay in those areas. Meditate on these things. Give yourself entirely to them, that your progress may be evident to all. Kita niyo ba yung word doon? Progress. That your progress. So, ibig sabihin, when you practice, when you meditate, when you study these areas of life, eventually you grow in it. You grow the habits, you grow the skills, you develop the skills. And then when those skills are developed, your progress becomes evident. Diba? Diyan masasabi ng mga tao na nag-i-improve yung pangangaral ni brother. Nag-i-improve yung pag-MC ni brother. Nag-i-improve yung pag-pray ni brother. Nag-i-improve yung pag-song lead. You see? So, huwag ka lang basta mag-improve sa pag-awit. Mag-improve ka sa iyong spiritual life. Huwag ka lang mag-focus doon sa ganda ng awit. Anong mga bagong awit ang kailangan kong ipaawit. Yan ay instrument lang. What is most important is your life.
Your progress. Yun yung dapat makita ng mga tao. Verse 16, take heed to yourself and to the doctrine. Continue in them, for in doing this, you will save both yourself and those who hear you. So yun ang napakagandang benefit doon. Ang maligtas ng mga nakikinig kasama mo. Okay? So diyan nakita natin ang tatlong sukatan ng paglago ng isang mananampalataya. Ang kanyang pagkakilala sa salita ng Diyos, pagkaalam sa salita ng Diyos, ang kanyang pag-uugali, at ang mga habits and skills na kanyang pinapractice. There are habits and skills na kailangan natin sa buhay in every stage of life. All right. So ano yung ating apat na stages? We have 4 stages of growth. Sa traditional Jewish life, meron lang 2 stage ng buhay. Young, adult. Young and then adult. At ang boundary niyan is sometime between age 12 and 13. Diyan ang mga lalaki, even girls, meron tinatawag na bar mitzvah. I forgot kung ano yung term para sa mga kababaihan. Sa lalaki, it's bar mitzvah. At it's like an initiation rite na ang bata at that age ay haharap sa Panginoon sa tabernacle o sa temple, and then magre-recite ng law sa harap ng mga priests o mga elders ng kanyang bayan o ng family, and then may counting celebration, and then from that time he's no longer a child, he's adult. Okay? So hindi na siya iti-treat as child, siya ay iti-treat na as adults. Ipiprepare na siya for warfare in case may gera. Ipiprepare na siya for leadership. Ipiprepare na siya sa mga adult work. Kaya ang involvement niya wala na sa mga bata. So sa stage na yan o sa initiation rite na yan, ang isang ginagamit na standard ng mga Hudyo ayon din sa salita ng Panginoon sa kautusan ay ang knowledge sa law, sa Torah. So yun ay napakahalaga sa kanila. Si Paul, meron dalawang stage na binanggit kanina, carnal, spiritual, baby, Christian, and then mature. At pwede natin gamitin ang dalawang bagay na ito, pero inisip ko na pwede nating i-break down pa yung child stage at yung mature stage. Sapagkat kahit sa stage ng mga bata ay iba-iba ng level ng learning ang pwede nilang gawin, kakayanan, iba-iba. Of course, yung baby at yung mga 9-10 years old ay iba ang sukat nila sa isa't isa. So pwede pa nating i-break down yun. So sa natural life, sa buhay natin sa lupa, ay yun. Meron tayong binanggit ko na kanina, di ba? Toddler, baby, toddler, betweeners, adolescent, teenagers, young adults, parents, senior. Now, to make it simple, ay gagamit tayo ng 4 na stage. At ang 4 na stage na ito ay infant, child, young adults, and then parent. Dito sa ating illustration na ito, dito natin titingnan yung ating ang cycle dito. From infants, mula sa pagiging unbeliever, the moment na na-convert ang isang tao, becomes a baby Christian. So yung pagiging infant disciple, ito yung stage na ito is practically ignorant siya sa mga bagay ng salita ng Diyos. Balikan muna. Sabi roon and then next to infant disciple ay child disciple. So dapat ang infant ay mag-grow to become a child disciple. Of course, as a child stage, mas improve na siya, mas marami nang natututunan at in-explore ang kanyang mundo. And then he becomes young adult, ready na para marami nang kayang gawin sa buhay, marami nang pangarap, and then finally he becomes a parent disciple. So ang mga stages na ito ay mayroong kanya-kanyang characteristics. Ang
primary characteristic ng infant disciple ay ignorance. Sapagkat siya ay blanco pa. Kumbaga, zero. Zero sa kalaman, zero sa kakayanan. Totally dependent siya sa mga taong nasa paligid niya. And naniniwala ko na tayo nasa ganung kalagayan once upon a time sa ating buhay. Na tayo ay nangangailangang turuan, nangangailangang gabayan, kailangan may mag-pray para sa atin, kailangan mayroong magturo sa atin because we are totally dependent. Doon lang tayo mabubusog, doon lang tayo manonurture sa mga bagay na binibigay sa atin. And then, ang child disciple na stage, ang characteristic nito ay self-centeredness. Sa kalagayan ng bata ay hindi mali ang pagiging self-centered. That is natural sa isang bata. Nang lahat ng bagay ay para sa kanya. Na kapag mayroong bagong laruan, gusto niya sa kanya, bagong damit. Pag mayroong maganda sa iba, gusto niya, meron din siya. A child is self-centered. Pakiramdam niya ang lahat ng bagay ay umiikot sa kanyang paligid. Ang atensyon ng magulang, atensyon ng mga kapatid, at ang lahat ng mga tao. And he gets offended kapag siya ay hindi napapansin or hindi nabibigyan ng favor. And that is why ang child stage ay hindi pwedeng maging permanent. Kailangan ma-outgrow natin yan. Kailangan ma-outgrow natin ang bagay na yan hanggang sa tayo ay maging young adults. Ang primary characteristics ng pagiging young adult na disciple ay paglilingkod. Siya ay nakafocus na sa paglilingkod, siya ay mas centered na sa Diyos at sa iba. Nakafocus siya sa paglilingkod sa iba at sa Diyos. Ang hinahanap niya ay opportunities na makapaglingkod for ministry, na magamit ang buhay niya. Marami siyang gustong i-contribute sa ibang mga tao o sa mga dikain sa paligid niya. And then finally ay parents. Alam niyo ang young adult at parents halos wala nang pinag-ibayan except that ang parents sila ay may kakayanang mag-reproduce. Pag sinabi natin mag-reproduce, katulad ng mga magulang, nag-aanak, ang idea ng parent-disciple ay may kakayanan kang i-reproduce ang discipleship sa buhay ng iba. Ibig sabihin, ikaw ay may kakayanang mag-disciple ng iba, mag-train, hindi lang mag-akay ng tao, magdala ng tao sa church, kundi mag-alaga ng kanilang buhay hanggang sa sila ay mag-mature din. So that's a parent practice. Hindi lahat ng mga mature sa church ay nag-aalaga ng mga tao. At yan ang isang bagay na masasabi kong kulang sa isang church. Kapag maraming mga spiritual, so-called, maraming alam ng mga mananampalataya, pero marami silang alam to their own satisfaction. Hindi sila nag-aalaga ng mga tao na nangangailangan ng attention. Si Pablo express niya ang parent attitude sa ministry sa 1 Thessalonians. Naalala ko lang na binanggit ni Pablo ang pagiging tatay and then pagiging ina na nagpapasuso ng kaniyang sanggol and then pagiging ama na nag-guide sa mga anak. So, it is a parent attitude sa ministry. Balikan ko ang 1 Corinthians 13, sabi sa verse 11, "When I was a child, I spoke as a child, I understood as a child, I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things." So may tatlong bagay na binanggit si Paul dito about childhood. A child speaks like a child, thinks like a child, and understands like a child. So ito pa lang ay napakaganda ng bagay. How do we think? Paano bang ating pag-iisip? Paano tayo nag-iisip? Do we think as a child or as a mature person? Do we understand as a child or as a mature person? And how is our speech? Ang ating bang pananalita ay pananalita ng bata o pananalita ng mature? So whether you like it or not, kayo mga tinitrain sa ministry, malaking bahagi ng inyong pagiging effective sa ministry ang inyong pananalita, ang inyong pagsasalita. Kung ang inyong pagsasalita ay katulad pa rin ng teenager, whether sa pulpit o sa labas, then there is much to learn because you still speak like a child. Kailangan ma-outgrow mo ang childish na pananalita
at magsimula kang magsalita as a mature person. There is a difference. Okay? So, pakita ko sa inyo ulit. Alam ko nakita na natin yung ibang illustration, pero gusto ko ipakita sa inyo yung 4 stages at explain ko ng kaunti. Gumamit ako ng images dito. So, ang infant disciple, ang number 1 characteristic niya ay ignorance, gaya ng sinabi ko kanina. At sapagkat siya ay maraming hindi alam, marami rin siyang pangangailangan. Ang mga basic needs ng baby Christian ay may establish ang connection niya sa Diyos, may establish ang connection niya sa church family, ma-identify niya na siya'y bahagi ng body of Christ. Alam niyo mga kapatid, hindi ito nangyayari automatic sa mga bagong believer. Kailangan ng mga mature sa loob ng church para iparamdam sa mga bagong believer na sila ay part ng church family. Pag sila ay nabaptize na, kapag sila ay nagpa-participate na sa gawain, iparamdam natin na sila ay hindi na iba. They are now parts of the family of God. So mahalaga ang connection na yan ng buhay nila sa Diyos at sa church family. And then, ang kanilang understanding sa mga fundamentals ng Christian faith. So ito yung mga basic ng mga knowledge about faith, about the Word of God, about salvation, about basic Christian doctrines. Kailangan silang matuto dyan. So ito yung sinasabi ni Paul kanina, o ni Peter na, desire the pure milk of the Word, that you may grow thereby. And then, they also need to learn and to develop basic habits. Ano yung mga basic habits nila? Bible reading, prayer, worship, fellowship. Di ba? Kailan ba dapat natututunan ng prayer? Pag kayo ay magsasong lead na? Hindi. Dapat doon pa lang sa panahon na kayo ay baby Christian. Dapat doon pa lang natuto na kayong manalangin. At kung hindi pa kayo marunong manalangin ngayon, na kayo ay nag-aspire na sa ministry, pero nahihirapan pa kayong mag-lead sa prayer, then you need to go back to the basics. You need to go back to the basics. Diba? Worship. Maraming mga church members na hindi komportabling sumamba, lalo na kapag ang kasama nila ay family members lang, parang hindi na nila nabibigyan ng halaga yung pagsamba. Lalo na pag mga nasa bahay tayo ngayon, di ba? Hindi na tayo sumasayaw, hindi na tayo pumapalakpak, hindi na tayo nagre-respond sa pagsamba sa Diyos. So hindi natin nakikita na ito'y bahagi ng ating buhay. Dapat marunong tayong sumamba saan mang kalagayan, saan mang sitwasyon, anuman ang setting. When God calls us for worship, then we should be ready to worship Him. And then Bible reading, of course, pagbabasa ng Biblia. Sa mga bagong mananampalataya, pagbabasa ng Biblia ay mahirap. Lalo na kapag first time mo nababasa, parang napakarami, parang nalulula yung mata mo sa dami ng words. Kaya pag tayo bagong Christian, naghahanap tayo ng drawing. Naalala ko noon, nung bata pa ako, kapag ako'y nagbabasa ng mga magazine ni Pastor Franco, mga teachings ng ibang mga ministers, ang una kong hinahanap ay drawing. So naging familiar ako sa image of the beast, naging familiar ako doon sa woman sitting on the beast at sa Antichrist, yung mga 10 horns na yan. Bago ko naintindihan yung aral, na familiarize ko muna yung mga drawings. Dahil bata pa. Di ba? So ang familiarity sa Bible ay napakahalaga. Ang familiarity mo sa Old Testament and New Testament and all its contents ay napakahalaga. Yan ay foundation sa iyong skills developments. And then fellowship, ang pakikisama, pakikitungo sa ating mga kapatid kay Kristo. So ang pakikitungo ay ang fellowship ay hindi lang yung tayo ay magkasama sa gawain. Ang fellowship ay yung naibabahagi natin ng ating buhay at tayo ay natututong mag-adjust sa iba, makibalikat sa iba, mag-adjust ng ating sarili para maging masaya ang lahat. So, kung kayo ay nasa infant
stage, mga kapatid, you will know it. Dito pa lang ay pwede na ninyong malaman. Ako ba ay nasa infant stage pa o ako ay medyo advanced na? At kung kayo ay nasa infant stage, then I would suggest na i-aspire ninyo ang paglago agad. Okay? I-aspire ninyo. Sa simula pa lamang ng inyong journey, ay i-establish na ninyo sa inyong puso na I want to grow as a Christian. I want to grow. Katulad lang yan ang inyong desire nung kayo ay mga bata pa. I want to be somebody. And then, humahakbang kayo towards that goal. I-aspire ninyo ang lumago bilang mananampalataya. And then, i-establish nyo agad ang inyong mga habits. Maaaring mahirap, maaaring sabihin natin parang matagal na akong Kristiyano pero parang awkward sa akin simulan ito. You must begin again. You know, hindi masamang magsimula ulit. Sabi ng Panginoon sa Ephesian church age, sabi niya, repent and do the first works. Sapagkat siya ay nanlamig at nalalayo sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, gawin mo ang mga unang gawa. So hindi masama na balikan ang mga unang gawa. I-refresh muli ang sarili mo sa mga bagay na ito. Sapagkat kapag ito'y naging habit mo, then kahit nasaan ka, you will be a worshiper. Kahit nasaan ka, madali sa iyo magbasa ng Bible. Kahit nasaan ka, madali sa iyo ang mag-pray. At kahit nasaan ka, madali sa iyo ang makipag-fellowship. Hindi ka mahihirapan makipag-fellowship. Kasama mo mga Bisaya, Tagalog ka, kasama mo Ilocano, Bisaya ka, hindi ka magiging awkward makipag-fellowship dahil maaga mo itong naging habits. I hope you understand it, brothers and sisters. Ang napakahalaga ng bagay na yan. Ang pangalawang stage ay child disciple, self-centeredness. Ano ang mga pangangailangan ng isang child na believer? So, hindi na siya baby Christian, sapagkat meron na siya mga basics, and then meron na siyang foundational na mga aral na alam, kailangan lang niyang i-improve yun. Established na siya sa fellowship, established na siya sa kanyang relasyon sa Diyos, then he needs to connect to purpose. Ang kanyang buhay ay kailangan may connect sa purpose. Ibig sabihin, kailangan niyang ma-involve sa mga events and activities, fellowship, labas ng church, fellowship sa mga kabataan, fellowship na sabihin nating beyond, maaring abroad, halimbawa, no? Kung merong ganong opportunity, or fellowship sa probinsya. Kailangan niya natin mag-connect sa purpose para unti-unting ma-establish anong purpose ng buhay natin. Individually, anong disenyo ng Diyos sa ating buhay. Ang kanyang nasimulang foundational na mga knowledge ay kailangan niyang improve. So, ang pagkatuto ay dapat mag-advance na mag-advance. And then, kailangan niyang magdagdag sa kanyang habits and skills. Ang child disciple ay kailangan mag-improve sa kanyang skills. Ang kanyang Bible reading ay dapat maging personal devotion. Okay? Kung dati siya ay nakikinig lang sa gawain kapag may ibang nagsasalita, as a child, kailangan niyang matutong mag-express ng kanyang pananampalataya. Kailangan niyang matutong mag-share, maging komportable siyang express ang kanyang iniisip, o nauunawaan, o natutunan. Sharing, participation sa mga church activities ay mahalaga sa isang bata na alagad. Kailangan niyang ma-involve, kailangan niyang ma-expose sa mga ministries. Kaya kung siya ay nag-observe sa mga practice ng mga musicians, let him be. Kung siya ay nakikiawit sa mga song leader, let her be. Sapagkat kailangan niyang ma-expose sa mga activities na yan. And then, kailangan niyang matutong mag-contribute na ngayon sa ministry. Kailangan maagang matutunan ang pagko-contribute sa ministry. Right? So yan ang mga bagay na kailangan niyang matutunan as a child. Kailangan mag-grow siya, ma-establish siya rito, and then when these things are established na, then pwede na nating sabihin, pwede na siyang mag-move up into young adults. You see,
makikita natin na napakaganda ng pattern ng Scripture at makikita natin na we can grow in knowledge, in behavior, and in skills, spiritual abilities. Okay, so, pagdating sa young adults, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, ang characteristics niya ay service, God-centered, other-centered. Gusto niyang maibahagi ang kanyang buhay sa iba. Gusto niyang makatulong. Hindi siya gustong mag-song lead dahil gusto niyang umawit. Hindi siya gustong sumama sa mission kasi gusto niya makakita ng ibang lugar. That is self-centered. Hindi siya gustong tumayo at mag-MC dahil gusto niyang maipakitang meron siyang kayang gawin. Ang isang young adult disciple is maturing at siya nagsisimulang mag-focus sa labas ng buhay niya. Nakita niya ang gawa ng Diyos sa kanyang sariling buhay, pinalago, inalagaan siya, na-nurture siya ng Diyos, and then pinatibay ang kanyang pananampalataya, pinalawak ang kanyang kaalaman. Ngayon, he wants to contribute to the work. You see? Marami siyang gustong ibahagi na. Marami na siyang alam na pwede niyang ibigay, pwede niyang i-contribute sa ibang mga tao. Gusto niyang ma-involve sa ministry, and that is why kailangan ang isang young adult ay i-train at i-equip sa ministry. At bigyan ng opportunity to minister. Madali nang equipping sa kanya kasi sanay na siya magbasa ng Bible, sanay na siya sa kanyang devotion, sanay na siyang mag-pray, hindi yung kailangan pa siyang tuluan ulit mag-pray. Di ba? So yung ini-equip sa ministry ay hindi pa marunong mag-pray. Dapat marunong na kayo mag-pray sapagkat ang ini-establish na lang dito is how to do the work. The foundations are already there. Okay? So ang knowledge, ang pagkatuto ay nagpapatuloy, pero ang mga habits and skills ay medyo advanced na. Medyo advanced na ang habits and skills na dapat ma-develop sa kanya. Mapapansin natin yan, yung habits and skills to develop doon sa right side, makikita natin na ito hindi naman halos iba doon sa kanyang pagkabata, sa kanyang pagiging infant and child. Ito ay mas expanded lamang. Katulad halimbawa ng personal Bible study. So, nagsimula ito sa Bible reading, and then naging devotional. Sapagkat sa devotional ay in-explore mo ang message ng Diyos sa iyo mula doon sa mga nababasa mo. But then personal Bible study is your digging into the Word. You are reaching for truths na hindi apparent, hindi madaling makita. So you study words, you study phrases, you study Bible backgrounds. So nagsisimula kang mag-explore ng Scripture on your own. Hindi ka nakadepende sa nangangaral at nagtuturo sa pulpito. Of course, na-enjoy mo yan. And then pag uwi mo, you dig into the words. And then prayer comes with fasting. At hindi fasting dahil lamang may crisis, kundi fasting to discipline your body. No, na huwag maging masyadong dependent sa mga material needs, kundi mag-focus sa pagpapagamit sa Panginoon. Leadership skills. Some of them sa young adult disciples ay magiging leader ng church. At kung meron silang leadership calling, then pwede silang i-train sa mga bagay na yan, equip sa mga area na yan. Some of them will be called to preach and teach. Hindi naman lalaki lang ang nagtiteach, di ba? Meron tayong mga Sunday school teachers na babae. So it's okay. Kailangan nilang matrain sa pagtuturo. And then communication skills. Communication skills ay mahalaga sa stage na ito sapagkat communication skills ay hindi lang yung kaya mong i-deliver ang isang idea, kundi marunong ka ring makinig at mag-respond sa mga arguments. So, communication skills ay napakahalaga.
Mapapansin natin na maraming mga discussion ng mga sa pag-aaral ng salita ng Diyos na nauuwi sa away because yung mga nagtuturo o sabi natin nagsi-share ng salita ng Diyos kulang sa communication skills. They don't want to listen. Gusto nila salita lang ng magsalita. And then apologetics is about defending the faith. Evangelism is hindi naman preaching, kundi pwedeng personal evangelism or soul winning. So sa stage na ito ay dapat ang isang mananampalataya ay kung nung bata siya ay marunong siya mag-share ng faith, pero ngayon marunong na siyang magtanggol sa pananampalataya. Depensahan ang pananampalataya. Marunong na siyang mag-reach out sa mga tao. Pinag-aaralan niya mag-reach out sa mga tao at magdala ng mga tao sa paanan ng Panginoon at hayaan ang Diyos ay gumawa sa kanila. And then there are service-related ministries na pwedeng ma-involve siya. Service-related, ibig sabihin ay mga paglilingkod, community work, mission work, at Sunday school, pag-volunteer sa Sunday school at sa marami pang area ng ministry. So ito na yung area, ito na yung panahon na ang isang brother or sister sa church dahil sa nag-grow ay capable na magpagamit sa Panginoon sa iba-ibang area ng ministry. At malaking factor sa kanyang stage kung siya ay willing mag-attend ng mga conferences. Well, sa atin naman, wala naman tayong conferences na dinadaluhan, but we have ministerial meeting. At yun ay isang bagay na dapat ay sinasamantala ng mga young adult disciples. Hindi natin dapat sinasayang opportunity na yan. Imagine niyo si Jesus, sinamantala niya yung opportunity one time sa kanyang buhay at the age of 12. Instead na siya makipaglaro sa mga kaedad niya, nakinig siya doon sa mga may edad para matuto. At sabi ng Biblia, siya'y lumago sa espiritu at sa katayuan sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Okay? So, sa mga kalalakihan na nasa stage na ito, I would suggest na mag-develop kayo ng skills na related sa Word of God. Pagtuturo, pagdi-deliver ng Word of God, pag-share ng Word of God, pag-witness. Malaking bagay yan sa inyo because men are designed by God para magdala ng seed words. Sa mga kababaihang nasa stage na ito, gaya ng sabi ko sa inyo, malalaman ninyo, ito ang ating measuring sticks. Ito ang ating sabi natin na parang magiging pamantayan kung tayo ba ay nag-grow sa ating spiritual life. Sa ating behavior, sa ating knowledge in the Word of God, at sa ating mga habits and skills. Sa mga kababaihan, I would suggest i-develop natin ang skills in communication and service. Pag-communicate, mahalaga rin sa atin na mag-communicate. Sa stage na ito ay malaking factor ang kakayanan na mag-communicate. Whether ikaw ay tatayo sa likod ng pulpito or nakaupo kasama ng mga tao, sinisharean mo. Napakalaking bagay niya. And then, service-related ministries. Because yan ang area, ito ang mga tao na gagamitin ng Panginoon sa kanyang ministry. Dito kinuha ang mga unang deacons ng church sa Acts chapter 6. Dito na natin ma-identify ang mga women deacons sa Rome at ang mga workers na sumama kay Paul, kay Silas, kay Paul and Barnabas na nakatulong nila sa mga mission work. Hindi sila preachers, hindi sila called to minister as apostles, but sila ay naging part ng mission work. So we have Luke, and then si Timothy ay maagang na-expose sa ministry nung siya ay binaptize sa somewhere in Iconium ba yun? Then siya ay naging part na ng mission team ni Pablo ever since. So siya ay na-train at na-expose talaga sa ministry. And then there is Priscilla and Aquila, ang mag-asawa na nag-evangelize. Sila ay nag-partner kung saan sila dinala ng Panginoon. They work as a team. So you see? So hindi naman naging evangelist na preacher si Aquila, pero siya ay nakatulong sa pag-share ng Word of God sa informal na mga situation, especially sa mga kababaihan.
So it's ministry. Okay, and then we have parents. Ang parent stage ay halos kapareho lang ito ng young adult. Ang kaibahan ay sa characteristics. Ang kaibahan sa characteristics ay ang mga parent disciples ay strategic, intentional, and reproducing. Pag sinabing strategy, ibig sabihin they make plans. Di ba? Nagpaplano sila, pinaghahandaan nila ang mga bagay. Ang mga young adults ay nagre-respond lang sa needs. Nagvo-volunteer, nagpa-participate sa mga needs. But it is the parent who sets the direction. Sila yung nagpaplano, sila yung naghahanda ng opportunities para makapaglingkod ang mga growing and maturing ng mga believers. Intentional, of course, intentional, ibig sabihin sinasadya, ibig sabihin ginugusto. Okay? So hindi sila nagre-respond sa needs, hindi sila defensive lang, but sila ay offensive. Ibig sabihin, they plan. Sabihin, mag-mission tayo sa ganitong lugar. And how do they do that? Na mga parent disciples, they pray. Di ba? Tingnan ninyo yung Acts chapter 13. Anong ginawa ng mga believers doon sa Acts 13? Meron doong evangelist, may prophet, merong teachers, and then sila ay nag-pray, sila ay nag-devotion, sila ay nag-pray kung anong kalooban ng Panginoon, and then nangusap ang Holy Spirit. Sabi ng Espiritu ng Diyos, i-separate ninyo para sa akin si Paul at si Silas para sa isang gawain, para sa isang trabahong ipapagawa ko sa kanila. And that was the beginning of Paul's missionary work. So, pag sinabing pagpaplano, hindi ibig sabihin na tao lang ang nagpaplano. Pero ang mga parent disciples, sila ay nakikinig, naghihintay ng instructions at humihingi ng guidance sa Diyos. Nagpipray for signs kung paano silang hahakbang at ano ang kanilang gagawin. Kaya kapag ginawa nilang isang bagay, then they know it's God's work. And then they reproduce. Pag sinabing reproduce, nag-aanak. They make disciples. So, pagdating sa habits and skills, it is more about mastering or ibig sabihin, developing further para maging capable at maging able talaga sila sa mga skills na na-establish nila as young adults. Ang isang idadagdag nyo lang dito ay disciple making because it's the parents who make disciples. Talagang sila ang nagtitrain, naghuhubog. Like Pablo, si Paul ay minentor niya si Timothy. Tinrain, inalagaan, ginabayan. So, hinubog niya talaga sa ministry. Of course, hindi dahil ginusto lang ni Paul, kundi nakita rin niya na mayroong calling ang Diyos sa buhay ng taong yun. So, yun ang ibig ko sabihin sa bagay na yan. Okay? So, makikita natin na napakaganda. Kaya, pagdating sa pagiging parents, ang mga pangangailangan, ang needs ng isang parent disciple is more on how to make himself useful sa kingdom of God. Sa parent disciples, dito dapat in-explore natin kung anong ating ministry, anong ating magagawa beyond sa usual na ministry. Of course, kung tayo ay established na ang isang local church, part tayo ng isang established na local church, then maybe ang isang parent disciple ay nagpipray, Panginoon, gusto kong magamit mo makapag-establish ng gawain sa ganitong lugar naman. Because established na ang gawain mo sa lugar na ito. So maybe siya magiging missionary, evangelist, church planter, at magbubukas ng mga open doors para sa Bible study. So ito ay trabaho na hindi binibigay kundi kusang ginagawa ng mga parent disciple sapagkat they are ready to give their lives back sa gawain ng Panginoon. So andun ang kanilang desire na magkaroon ng opportunity to minister
outside the church, inside the church. Maybe another ministry na pwedeng masimulan sa loob ng church na makakatulong sa iba. Ano pa? Yung kalayaan mag-respond sa tawag ng Diyos, of course. And then, opportunity to disciple others, to make disciples. So you see? So, ilang bagay na pwede kong isuggest sa mga nasa parent stage. May mga brothers tayo na naka-designate na sila as parent disciples. Sa mga kababaihan, I'm sure na meron sa ating ilan na nasa parent stage na. Hindi dahil nanay kayo, kundi dahil you have developed skills na nagagamit. Siguro ang kailangan lang natin ay ma-discover na hindi tayo dapat naghihintay lang ng opportunity na ibigay ni Pastor, kundi we are praying, and when there is the opportunity, pag binigay ng Diyos ang opportunity, then we move. Diba? Of course, mayroong advisory na ating hinihingi. Humingi tayo ng advice sa elder, sa pastor, pero first of all, ito ay nararamdaman nating pagkatawag or Diyos ang naglagay sa buhay na, sa puso natin. So, generally, ang magandang bagay na dapat tingnan ng mga parent disciples is, una, to focus on reproducing. Mag-focus kayo sa pagre-reproduce. Because that is the life of a parent. You are a parent because you have children, at hindi lang sila basta naging anak mo. Meron kang responsibility na sila ay i-nurture, i-train up in the way they should go. Sabi pa nga ng Psalm, di ba? So, spiritually speaking, ganun din tayo. Kung tayo naniniwala, tayo ay parent disciple na, then we should be reproducing. Ano yung ginawa ng Diyos sa ating buhay? Then i-impart natin sa ibang mga kapatiran. Paano tayo hinubog ng Diyos? Then gawin natin ito sa buhay ng iba. Kung ikaw ay lalaki, sa buhay ng mga bagong mga brothers. Kung ikaw ay babae, sa buhay ng mga kababaihan. Kung ikaw ay nagkaroon ng magandang karanasan as a parent na natutunan at ngayon ay settled na ang iyong mga anak, nag-graduate ka na rin sa pag-aalaga sa kanila, then i-contribute mo ito sa iba. I-share mo ang iyong natutunan para mapakinabangan ng iba. So that is reproducing. Okay? Focus on reproducing, winning souls, teaching them, and then training them for ministry. I-impart mo ang iyong mga natutunan sa kanila. And then if you're going to establish a ministry, then i-establish natin ang ministry na ang goal ay mag-reproduce. Meron kasi mga ministry na the idea is not to reproduce new disciples, kundi para maging support lang sa ministry. Like halimbawa lang ang mga mga nag-MC o nagsa-song lead or nasa worship team. ang inyong ministry is about worshiping God, leading church in worship. Pero iba ang ministry na ang goal ay to reproduce. Mag-reproduce ka ng mga bagong disciple. Maggawa ka ng bagong alagad. That's the goal. No? So, may mga ministry na hindi nakafocus sa pagre-reproduce ng mga bagong alagad. But there are ministries na pwede nating masimulan na ang goal is to make disciples. Na ang goal ay makaakay ng mga tao at sila ay maging believer ni Jesus Christ. Okay? At ang mga ministry na nagre-reproduce is, of course, pastoral work sa mga kalalakihan. Teaching work, community service, mission work, and many more. So master your habits and skills with the goal to reproduce new disciples. Yan ang buhay ng parents. At hanggang tayo ay buhay pa sa lupa, pag na-reach natin ang pagiging magulang, we will always be parents. Okay? There is, kahit matanda ng ating mga anak, there is always new believers na dapat nating alagaan. That's the life of a parent. Para sa akin, yan ang apex ng ating Christian life. Ang tayo'y bigyan ng Diyos ng opportunity na magamit ang buhay natin
to make new disciples, new believers of Jesus Christ. Okay? So, pag ang cycle na ito ay na-accomplish natin, then tayo ay magiging totoong alagad ng Panginoon. Learning, following, and reproducing. That's the idea. That's the objective sa buhay Kristiyano. So, sino man sa atin, all of us, ay nariyan sa apat na stages na yan. Maybe tayo ay infant, or child, or young adults, or parents. Ano man ang ating kalagayan, maybe tayo ay bata pa, but you can be a parent disciple. Or pwede tayong may edad na, pero child pa rin tayo pagdating sa spiritual life. But, ang magandang bagay dito mga kapatid, we can grow. And we will grow if we will desire it. Kung gustuhin natin at hihingin natin sa Panginoon at ibibigay natin ang ating sarili, ikukumit natin ang ating sarili na lumago, lalago tayo. Because bago mo ginusto ito, gusto ng Diyos na ikaw ay lumago. Bago mo ito i-desire. Sabi nga ni Paul sa Philippians 2, di ba? For it is God who works in you both to do and to will. Ang Diyos daw ang gumagawa. Yung pamamaraan para magawa mo ang kalooban niya at para gustuhin mo ang kalooban niya. So bago mo masabing gusto kong mag-mature, gusto kong maggamit ng lubos ng Diyos ang buhay ko, nauna ang Diyos naglagay niya ng kanyang desire. Nauna ang Diyos na nagsabing gusto kong ikaw ay lumago. Gusto kong ikaw ay magamit kong lubos sa aking kaharian. So we are there somewhere sa apat na stages na yan. And I pray na tayong lahat ay mag-grow at ang mga nasa parent stage mag-reproduce, mag-disciple ng mga bata at ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng desire na magamit ng Panginoon na mag-produce ng mga bagong disciples para sa kanyang kingdom. Nawa mga kapatid, pakinabangan nating mabuti yan. Hindi natin kailangan ng program kung maintindihan natin ito at ma-practice natin ito as a lifestyle. Sapagkat kapag ito ay lifestyle natin, then ang paglago ay hindi mapipigilan at ang church as a whole ay lalago din. Paano natin ma-identify ang ating sarili sa mga bahagi dyan, sa apat na stages na yan? Okay, magkaroon kayo ng personal assessment or sooner ay kakaroon tayo ng assessment sa mga sisters katulad ng ginawa namin sa mga brothers. Ito'y gagawin natin because gusto natin ma-identify. Una, ma-identify ang mga mentors, ang mga parents, and then pangalawa, ma-identify ang needs ng bawat individual because that's the purpose of ministry. Okay? Hindi tayo nandito para lang magpadami. Nandito tayo para magtulungan at sama-samang lumago sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? It is no use na tayo ay naging church kung tayo ay kanya-kanya lang din ng paglago. Bahala ka, bahala ako. Pero hindi yan mangyayari mga kapatid. We are one body in Christ. Okay? So, pag-participate tayo sa discipleship process natin. At yan, magsimula tayong mag-focus sa tatlong salita. Learn, improve, and develop. Matuto tayo sa kaalaman, sa mga aral, improve natin ang ating mga ugali, behaviors, characters, and then develop habits and skills. Learn, improve, develop. Tanda natin na mga Christians ay hindi nag-grow automatically. Ang buhay na nasa atin ay nagdi-desire. Nauuhaw, nagugutom, nangangarap, nag-aspire. That is how God designed life. Hindi ito automatic na lalago. Umupo ka lang sa ilalim ng puno, tapos lalago ka na. No. You have to make plans, you have to desire, you have to search. Kaya nga sabi ng Panginoon, kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Or, teka, nagsimula yata yung sa humingi. Seek and you shall find. Knock, ask and it shall be opened.
Ha? Parang gano'n, di ba? Humingi ka at ikay bibigyan. Maghanap ka at ikay makakasumpong. Yun. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. And God is just waiting. Sa likod ng pintuan, ang Panginoon na naghihintay lang sapagkat ginawa na niya ang pinakamahalagang bagay para sa atin. He saved us. He delivered us from the power of darkness at inilagay niya tayo sa kanyang marvelous kingdom. Now, mula sa lugar na yan, sisimulang ilagay ang Diyos ang mga spiritual na mga adhikain. So make plans for your life. Desire. Huwag tayong maging mga taong kung ano lang yung maramdaman at maisip ay ginagawa. Maging intentional tayo sa ating paglago. Christians grow best when they have a plan. Naniniwala ko sa bagay na yan. When you have a plan, mas maganda ang paglago. Tingnan niyo yung mga magulang na wise. Pinaplano nila ang pagkain ng bata, pinaplano nila ang edukasyon ng bata, pinaplano nila ang time, ang oras ng bata. Hindi pwedeng ang bata ang nag-iisip. Hindi pwedeng ibang tao ang nagpaplano para sa iyong anak. Hindi pwedeng television ang nagde-determine kung kailan matutulog ang iyong anak. Kailangan may plano. Ganon din sa ating spiritual life. We grow best when we have a plan. Pinlano ni Jesus ang paglago ng kanyang disciples. Tinawag sila, tinrain sila, and then binigyan sila ng kapangyarihan, and then kahit sila ay may kapangyarihan na, ginagabayan pa rin sila. Sabi ng Panginoon, I will be with you, even in you, to the end of the age. And for as long as they live, habang tayo nabubuhay, ang ating Panginoon ay patuloy na gagabay sa atin. Sapagkat yan ang design ng Panginoon para sa kanyang mga anak. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid, nawa mga salita ng Diyos na ating pinag-aralan sa gabing ito ay mapakinabangan na lubos ng bawat isa. Okay? So tayo ay tatayo sa oras na ito. At bago ko ibigay sa ating MC para sa pagtatapos, ay nais kong manalangin. So yung ating MC nang bahalang magtapos at kung meron siyang ipaawit, hindi na ako magpapaawit, but gusto kong humingi ng inyong prayer, mga kapatid, para sa family ng aking bayaw, aking bagong bayaw si Brother Abraham Sakayan, sapagkat hindi pa sila nakakaalis. Next week pa ang plano nila, ang ticket nila ay next week pa, pero nagkaroon ng problema kagabi dahil sa kinuha na ng Panginoon yung kaniyang mami, si Sister Mirna Sakayan, asawa ni Pastor Graciano, ay kinuha na ng Panginoon. So natapos lang yung kasal, at sa bahay na yata nagpahinga ang kanyang mami. At so ngayon ay nasa panahon sila ng pagluluksa. Tapos lang ng kasalan ay nasa ganitong stage naman sila. I will humingi ako ng inyong prayers para sa kanila. At sila'y kapatiran natin, sila'y bahagi ng Body of Christ. At alalahanin niyo sila sa inyong mga panalangin sa gabing ito at sa mga araw na darating. Okay? Panginoon naming Diyos, salamat sa pag-aaral na ito na iyong pinagkaloob. Tunay ng iyong salita ay mayaman sa kaalaman upang ang iyong mga anak ay hindi maligaw at hindi kailangan, Panginoon, na humakbang sa aming mga sariling pangunawa lamang. You have enough instruction, Lord, upang ang aming buhay sa lupa ay maging matagumpay. Panginoon, it is our stubbornness na naghahatid sa amin sa kapahamakan. It is our unwillingness, Lord, to listen to you, na nagpapahamak sa amin. I pray, Lord, na sa gabing ito, ang mga salita mo ay sapat upang magpakita sa amin na ang aming buhay, ang aming paglago ay nais mong, iyong dinidesire, Panginoon. At ito'y mangyayari kung aming paplanuhin, aming intentional na hahakbang sa pananampalataya at gagawin ang mga bagay na kailangan upang kami lumago sa pagkaalam sa iyong mga salita
sa mga pag-uugali namin at sa mga kakayanan at abilidad na dapat matrain at ma-develop sa buhay ng iyong mga anak. Ipagpatawad mo ang aming mga ignorance, Panginoon, at nawang salita mo ay magpuno ng kaalaman sa amin at mga instruction mo, Panginoon, na ilagay mo sa aming puso upang kami makahakbang patungo sa iyong sakdal na kalooban. Sa oras na ito, nais ko ring itaas sa iyo, Panginoon, ang sangbahayan ni Brother Abraham, ang aking bayaw, sapagkat dumating ang balita na pumanaw na ang kanilang mami. Panginoon, ikaw ang nagbigay ng buhay at ikaw rin, Panginoon, ang bumabawi nito, Diyos. Ako'y sumasampalataya na ito ang iyong panahon, ito ang tamang panahon upang ang aming kapatid ay magpahinga na at makalaya na sa pain na kanyang tinitiis at dinadala sa kanyang katawan sa mga nakalipas na mga panahon. And we thank you, Lord, for giving her rest, Panginoon, at siya ay safe sa iyong kamay, Panginoon. At ang aming dalangin sa oras na ito ay ang comfort mo para sa iyong lingkod kay Pastor Graciano, sa kanyang sangbahayan at sa mga nangungulilang mga anak at mga mahal sa buhay. Panginoon, ang kapayapaan mo'y maghari sa kanilang tahanan, sa kanilang mga puso, Panginoon, at ito'y hindi maging sagabal sa paglilingkod, sa aming katapatan sa iyo, kundi maging inspiration, Panginoon, upang lalo kaming maging masikap na tumayo sa pananampalataya hanggang sa huling hininga ng aming buhay sa lupa. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa buong iglesia na ito na iyong nililingap, tinuturuan at pinagpapala. Sa iyo aking binabalik ang kapurihan sa banal na pangalan ng aking Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Amen. So aking bigay sa ating MC para sa huling bahagi ng gawain at kung may announcement siya. God bless you.